Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Pag-usapan muna natin itong nangyayari po dyan sa Maynila. Nagbabanatan po kasi itong si Manila Mayor Isko Moreno at itong si Manila Congressman Joel Chua. Ito mga kababayan, itong video ito mapapanood natin ay nangyari po yan sa Santa Cruz, Maynila. So merong proyekto itong si Joel Chua, si Congressman Joel Chua. At ang sabi rito ay inireklamo daw ng mga residente at senior citizens yung illegal na demolisyon ng nasabing pasilidad. Yan nga pong Rasak Covered Court. So, ito, in-inspection ni Yorme, mga kababayan. Pakinggan natin si Yorme. Tangina, bakit nangyari ito ng... Teka, ang init. Umpisa pa lang ng video, ang init na. Nagmura na agad si Yorme Isko Moreno. Ha? Bibihira natin marinig na nagmumura to eh. Balikan natin, balik tayo. Ayan, exciting to. Exciting to mga kababayan. Abangin natin ulit si Yorme Isko Moreno. Tangina, bakit nangyari ito ng ano? Daming vlogger. Buhay na naman yung mga vlogger ni Yorme. Daming vlogger sa likod Ayan mamaya makikita natin yung mga vloggers dyan sa likod. Hindi nyo inaano sa akin. Ano? Lahat to kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to ng city. Okay, so pinapakumpis ka ni Yorme Isko Moreno. Ito pong mga equipment. Itong ginagawang may demolition po kasi. So, pinapakumpis ka ni Mayor Isko Moreno itong mga equipment. Ito po ay proyekto ng DPWH sa inisyatibo ni Joel Chua. So, pinapakumpis ka ni Yorme Isko Moreno itong mga equipment. Tindi, no? Alam nyo, nalulungkot ako sa nangyayari dito po sa Maynila. Kasi, tingnan nyo mga kababayan yung proyekto na yan, ang makikinabang po dyan, mga batang Maynila din. Diba? Kaya nga demolition na yan, may proyekto dyan. Hindi lang kung ano yung gagawing project dyan. Pero, pupondohan po ng gobyerno itong proyektong ito para din po sa kapakinabangan ng mga Manileño. Pero po ang nangyayari, dahil po sa politika. Dahil po sa politika mga kababayan, dahil po sa awayan nila sa politika, yan, biruin nyo. Anong nangyayari? LGU versus the national government? Ganun na ba yun? Ako wala akong kinakampihan mga kababayan. Actually, nalulungkot nga ako eh. Kasi dapat tapos na eleksyon, di ba? Tapos na yung eleksyon eh. Hindi ba pwedeng magtulungan na lang kayo dyan po sa lungsod ng Maynila? Magtulungan na lang po kayo. Kung medyo nagkaawayan kayo nung panahon ng eleksyon, si Joel Chua, si Valeriano, Isko Moreno, di ba pwedeng magkaisa kayo, magtulungan kayo? At kung ito namang proyektong ito ay isa ikabubuti, ang makikinabang naman ito ay mga taga Maynila, hindi naman taga Caloocan makikinabang dyan. Hindi naman mga taga Pasig, hindi naman taga Pasay ang makikinabang dyan, kundi taga Maynila rin. Pero dahil sa awayan sa politika, ano nangyayari? Nagkakaroon ng problema. O confiscate ni Yorme. Dahil wala daw permit. Mamaya pakinggan natin yung sagot ni Joel Chua. Ano ba talaga ang nangyari? Kailangan ba ng permit ng DPWH sa lungsod ng Maynila? Sino ba dapat kumuha ng permit? Ang Public Works ba o si Congressman Joel Chua? So malalaman natin maya-maya. So tuloy natin mga kababayan. Nalulungkot kasi ikaw sa totoo lang. Wala pa akong kinakampihan sa kanila. Kasi ako nakamubo na ako Pinili ng taong bayan si Yorme Isko Moreno, di dapat suportahan na lang natin si Yorme. Pinili ng taong bayan si
si Congressman Chua sa kanyang distrito, susuportahan na lang natin si Congressman Chua. Sinuportahan si Congressman Valeriano ng mga kanyang mga constituents, susuportahan na lang natin si Congressman Valeriano. Move na tayo sa politika. Pero dahil nga sa awayan, inaapektuhan tuloy yung proyekto na ang makikinabang naman ay mga batang Maynila. Penalize nila itong mga gamit nila dito. Ano, di na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Itang mga congressman yan. Oh, minumura na ni Yorme yung congressman. Sino ba yung congressman? Minumura niya si Joel Chua. Di ba? Dating magkakampi yan, mga kababayan. Dating magkakampi po yan. Daming vlogger. Diba na naman yung mga vlogger yan. Daming views. For the views. Daming views ng mga vlogger. Daming talagang vlogger si Yorme. Kasama kami dati dyan sa mga sumusunod kay Yorme. Lalong-lalo na ng eleksyon, talagang sinusundan namin yan si Yorme. Kasi talaga namang yung karisma ni Yorme, talagang malapit siya sa tao. Kaya, ayan, daming vloggers. Kamusta na kayo mga vloggers? Okay, tuloy natin. Ito po yung mga kababayan, confiscate po ito lahat na nandito. Ayan, so binisita po ito ni Yorme ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Yan, mga illegal. So tara, samahan natin si Yorme. Ang nakakalungkot lang, ayan pinagpiestahan. Pinagpiestahan ng mga vloggers. Kaya mga kababayan, ito pong si Joel Chua ay nagsalita tungkol dito sa ginawa ni Yorme Isko Moreno. Ito guys, ito naman yung sagot ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ang pinapatayo pala ay community center sa Santa Cruz, Manila. Pakinggan naman natin yung side ni Joel Chua. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayong magagawa. Pasikat lamang ito eh. Diba? Naghahanap lang ng... Ayan, pasikat daw si Yorme. Ito na yung sinasabi ko, mga kababayan. Minura ni Yorme si Joel Chua, tapos ito naman si Joel Chua. Sinabi pasikat si Yorme. Di ba nakakalungkot? Parehas kayong halal ng bayan. Si Yorme pinili ng taong bayan dyan sa Maynila. Si Congressman Chua pinili rin ang kanyang constituents dyan sa Maynila. Tapos nag-aaway kayo? Isa lang naman ang layunin ninyo eh. Di ba? Ang maglingkod sa mga batang Maynila. Ang maglingkod sa mga Manileño. Pero nagbabanatan, mga kababayan eh. Oh, ano raw? Pasikat daw at ano pa? Ang content sa kanyang vlog, hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam Oh. Ginagawa daw content no sa vlog. Tapos may hangover pa raw sa eleksyon. Ako, inuulit ko, wala akong kinakampihan kasi ako gusto ko na talaga maayos na itong bansa natin eh. Pero dahil sa politika talaga, walang tigil ang awayan, parehas naman makikinabang sa ginagawa nila itong mga taga-Maynila. Proyekto ni Joel Chua, makikinabang taga-Maynila. Proyekto ni Yorme, makikinabang taga-Maynila. Pero silang dalawa dahil magkaiba sila, magkalaban sila nung nakaraang eleksyon hanggang ngayon, hindi pa po natatapos ang kanilang awayan. Kawawa po ang mga tao, sila ang apektado. Tuwan-tuwa naman yung mga vloggers eh. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Tama. Agree ako. Sasabihin na naman ng mga Iskonyan, wala talaga to si BMT. Pagagalit na naman sila sa akin. Hindi.
Tama naman sinasabi, di ba? Dapat ang national government at ang local government nagtutulungan. Kahit anong kulay mo, dapat nagtutulungan. Sabi ng mga squad niyan, babanatan na naman ako neto ng isang vlogger na lumaki yung kanyang subscribers dahil sa banat sa amin eh. Nabanata kami dati nun eh. Ewan ko ngayon, baka malaki na kinikita nun. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. O, tingnan nyo. Ano epekto ng awayan? Nagkakasilipan. Nagkakasilipan na. Di ba? Sabi ni Congressman Chua, kung seryoso ka sa ginagawa mo, bakit yung sa amin lang ang sinisita mo? Bakit yung iba? Ganon din naman, nasa kalsada, ba't hindi mo sitahin? So, nagkakasilipan na. Nagkakalabasan na sila ng mga baho nila. So, sila mismo ang gumagawa ng mga dahilan para lumabas yung mga baho nila. Na imbes na magtulungan, tingnan yung nangyayari. Parehas patuloy sila masisira kasi ilalabas ni Joel Chua yung baho ni Yorme, ilalabas ni Yorme yung baho ni Joel Chua. Hindi wala na. Ano mangyayari? Parehas naman kayo taga Maynila, dati naman kayo magkasama. Kaya sabi ko sa inyo, umpisa pa lang, nalulungkot talaga ako sa nangyayari ngayon dyan sa Maynila eh. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Oops. Bullying mayor. Guys, kayo mga kababayan sa mga nakakapanood ngayon, agree ba kayo doon sa sinabi ni Joel Chua na bullying mayor itong si Yorme Isko Moreno? So bahala na po kayo. Ayoko mo makialam dyan. Bahala sila mag-away dyan. Basta ako, gigit na lang ako kasi ako naman ay para sa mga batang Maynila eh. Diba? Kung maganda naman ang ginagawa ni Joel Chua, sige, go ahead. Kung maganda ang ginagawa ni Yorme, go ahead. Diba? Ngayon, kung mag-aaway kayo, magbabatuan kayo ng pananalita, bahala kayong dalawa. Sabi, bully daw. Ito, kung hindi to politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Nagulat nga ako mga kababayan. Nagmumura na si Yorme. Dati wala ka marinig na ganyang mura eh. So ginagaya daw si Duterte. Kasi actually mga kababayan, meron mga kasama kasi siyang mga DDS eh. Diba si Mocha? Sino pa? Sila Banat ba? Talaga sumuporta sa kanila. So sabi tuloy ni Congressman Joel Chua, ginagaya daw si Duterte na pamura-mura. Ako nga din, nagmumura din. Nagmumura na rin ako sa buwisit ko eh. Pero hindi ko ginagaya si Duterte Baka sabihin nyo, ginagaya ko si Duterte.
Hindi. Ba't ko gagayahin yon? Napapamura ko dahil sa katiwalian. Nabibwisit, nakakagalit. Di ba? Nakakakulo ng dugo, kaya minsan nakakapagmura ka. Oh, pero hindi ko ginagaya si Duterte. Kasi sabi ni Joel Chua, nagmumura raw si Yorme dahil ginagaya daw si Duterte. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? O yan ang tanong. Ano sa tingin nyo ang sagot? Ang sagot sa tingin ko, hindi. Siyempre kakampi ka nga. Kakampi ka, iba't kasisitahin. So ganyan ang politika. Diyan po sa, kahit naman sa ibang lugar eh. Ito lang ang kinalulungkot ko mga kababayan. Ito po ngayon ang sitwasyon dyan sa Maynila. Tingnan ninyo mga kababayan. Sa Taft Avenue. Ayan o. Sobrang lalim po ng baha. Lampas tuhod po. Baha sa may bahagi ng Calawat UN sa Taft Avenue. At may nakita rin akong video na kung saan pati ang City Hall ng Maynila pinasok na rin po ng baha. Ganyan po ang sitwasyon ngayon dyan sa Maynila. Kaya ako nalulungkot. Bakit kanyo? Imbis na pagtulungan ninyo na maayos ang problema dyan sa Maynila, nag-aaway pa kayo. Congressman, mayor, nag-aaway pa kayo. Imbis na magkaisa kayo, tulungan nyo, pagtulungan ninyo yung problema dyan sa Maynila, katulad dyan, baha oh. Banatan kayo ng banatan eh. Dakdakan kayo ng dakdakan. Ayan oh, baha oh. Hindi ba pwedeng pagtulungan nyo muna yung problema dyan? Ayan po ang nagiging epekto ng kapag panay politika ang nasa isip mo. Talaga naman pong sabi ko sa inyo kawawa po ang ating bayan. Kaya sana magtrabaho muna kayo. Sayang ang pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. Magtrabaho naman kayo. Yung politika, iset aside nyo na muna. Matagal pa naman ang eleksyon sa 2028 pa. Magtrabaho na lang kayo. Wag na kayo magbanatan. Magtulungan na lang kayo. Kawawa po ang ating mga kababayan. Buti pa si ate masaya kahit naglalakad-lakad sa baha. Yung Manila City Hall, lubog na rin sa baha. O, di ba? Dapat pagtulungan nyo na lang. Kaysa away kayo ng away dyan. Wala. So, ayun lang po mga kababayan, update natin dito sa lungsod ng Maynila. Wala po akong kinakampihan kay Congressman Chua, kay Yorme. Sana na lang po, magkaisa na kayo. Kalimutan nyo na, tapusin nyo na yung away nyo sa politika, tapos na yung eleksyon. Magkaisa na kayo, magtulungan na lang po tayo dyan sa Maynila. Para po sa kanila. Diyan, para po sa kanila. Wag naman po puro sarili natin, iniisip natin. Masyado tayong nasaktan yung mga pride natin sa mga salitaan ng panahon ng eleksyon. Baka pwede naman, kalimutan nyo na yun, tapos na yun. Mag-move on na kayo. Ako nga, naka-move on eh. Oh, di ba? So, ayan, asikasuhin na lang natin yung ating lungsod. Kaysa banatan kayo ng banatan. Nakakasawa na yan, politika na yan. Pagkatapos ng eleksyon, maglingkod naman. Tsaka na yung mga banat-banatan na yan. Pag eleksyon ulit, sige, magbanatan uli kayo. Sige, magsabunutan pa kayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.